Ito ang nahisgutan kining panglantaw o tinguha sa Department of Agriculture nga inclusive growth. So, importante gyud nga naay partisipasyon ug tanan makapahimulos sa mga programa o proyekto sa Department of Agriculture 11. Ang pangutana, nakapahimulos ba ang atong indigenous peoples ani nga mga programa o proyekto sa Department of Agriculture? Kana ang ato ang pagaistoryahan karon, and yes, kauban nato ang alternate focal person sa 4Ks program sa Department of Agriculture Region 11. Walay lain si Ma'am Catherine Pipito. Catherine Pearl Pipito. Asa ba din mong pangalan yun? Pearl Catherine Pipito. Alright. Si Ma'am Pearl Catherine Pipito, agriculturist 2 nato siya sa Department of Agriculture 11. At the same time, isa siya itong mga eksperto o nag-lead sa ato ang 4Ks program. Taas kayo ang 4Ks program, Ma'am Pearl. Kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. 4Ks program, mga kaagri. And yes, Ma'am Pearl, kumusta ang kuan? Bago lang ta nag-opening sa ato ang Farmers and Fisher Folks Month. Kumusta man? So far, so good. So far, so good. No, nagkakandak na ta karon og mga activities, no. As of now natay ongoing dira nga mga training og mga lectures sa atoang conference room, no, for the celebration ng Farmers Month. And we also have exhibit sa Ubos. So pwede sa ato ang mga kaagri nga duol-duol din sa Bago Osiro diri sa among opisina sa Regional Government Center. Bisita mo, tan-awan ninyo ang mga produkto sa itong mga mag-uuma sa naikadiwa dinhibod sa ato ang DA11 grounds. And yes, balik ta sa ato ang topic, Ma'am Pearl. Ang 4Ks program, before ni siya na-implement, unsa ba'y problema nga nakita nato sa ato ang farming community, sa ato ang mga indigenous peoples, unsa itong mga nakita nga problema nga nahimong inspirasyon sa 4Ks program? Actually, sa pagsugod sa programa, no, mura siyang nag-emanate sa atong ginatawag nga IPRA, no, which is katong ginakuha na to, preservation of the indigenous knowledge systems and practices. And also, one of the reasons nga nung naa ang 4K program is ginatawag na to poverty elevation, no, dapat katong mga pobre sa pobre gid nga mga komunidad ug katong wala pa gid maadtui sa gobyerno, no, nga atong masudlan unya matagaan na to o kanang bilinga na upgrade ang government, no, nga motabang nila bina ang Department of Agriculture. And one of the reasons pud ana is tungod daghan pud tag request, no, nga na cater, no, from the indigenous communities. Nakita po yun nato na ang focus sa Department of Agriculture nga aside manggod sa 4Ks na ay saad po nga murag ang ilang pong focus is katong poorest of the poor, nga katong mga grabe ang poverty incidents nga municipalities mo po nilang i-focus sa inyuhang nakalahi ilang kay mga IP communities ang inyuhang focus. Unsa may mga inisyatibo or mga specific projects nga ato ang ginahatag or panginabuhian sa ato ang mga IP communities under sa 4Ks? So actually natay upat ka component ana, no, sa ato ang ato'y 3 components actually sa atong program. We have ginatawag na social preparation, napod tay ginatawag na tong program implementation and livelihood, and napod tay katong marketing assistance, no, or katong marketing trainings nato. So as part of the social preparation, usually with the help actually of NCIP, nagabuo ta og mga organizations within ginaparegister na to itong mga IPOs, no, nga gusto ma-enroll sa programa sa DA kay sa nabalaan dyan nato ang mga program sa DA labi na og grupo dapat registered yun na mga grupo. So kana magud lisod kayo siya himuon, no, pa sa mga uban nga atong mga indigenous people kay wala pud siya kabalo unsaon. So with the help of NCIP, nakaparegister ta. And sa program and livelihood naman, diha na itong mga components na atong mga hayop, mga seedlings,
and mga infrastructures and machineries. So diha na to ginahatag. And syempre pagkahuman na to hatag sa production as livelihood, dito na ta mosulod sa marketing aspect karon. Nung tabangan na po nato ang IPO kung makaproduce sila, paano nila ibaligya. And one of the isa pa gid ana kay syempre ang kaakibat anang pagpamaligya is ang katong financial sustainability, no. So isa po na sa atong ginatudlo sila kung paano sila mogunit sa ilang kwarta. Kay nadyo mao jud na usually mas kita siguro, no. Yes. Lisod mangani ta gunit sa atong kwarta, what if na lang kung dako nga grupo imong gigunitan. So mao nang one of the interventions so nga ginahatag nato. Apil na dira ang training, syempre paghatag mo sa intervention, tagaan mo siyang training kayo. Dili man nga paghatag nimo, sagdan na lang sila. So dili ingon ana iyang ko. After ana tagaan sila training and para makabalupod sila paano gamiton and paano mapalambo ang project. Murag ginatreat na ginato, murag ginatudloan sila to treat farming as a business na yun. Yes. Mao jud na siya ang konsepto sa livelihood, no. Kay kung mayon lang ta nga mohatag in the long run kasi mabalik ra gyapon sila sa to so mawala tong ginatawag nato og agricultural and financial sustainability. Kini atong mga ginahisgutan nga mga benepisyaryo, Ma'am Pearl, is dili po ni sa yon because mga ancestral domains man ni giunsa na to pagsiguro nga na double check na itong mga factors considering ancestral domains ni nga okay lang yun mag-implementar ang proyekto din ng mga area. Actually sa start sa implementation sa 4K program, no, in coordination with the National Commission on Indigenous People, nag-identified ta sa way back 2018 pa siya, no. We have pre-identified areas nga ginatawag na itong IADA CREP, no, nga identified sa NCIP, no, nga ito ang murag naging pilot na itong areas para matagaan sa ato ang intervention. So ang kana nga mga local communities na sila nga nasa common area, no, kana ang IADA common area siya na about 10 to 20 hectares, no. Dako siya. So mo na siya ilang common agricultural area. So within coordination po na siya sa NCIP and the political body nila, no, which is IPS, including the IPMRs and the ADMO, no, nga kanang tulo dili ginanato sila kalimutan in the implementation sa pag mupasok ta sa mga indigenous communities and with the guidance ng NCIP kasi moagi mong gud ginatawag na to free prior consent katong FPIC process. So once makaagita ato mo release na sila og katong CP nila ginatawag na to certificate precondition nga allowed na si Department of Agriculture nga maghatag og interventions dito. Actually not just alone for infra, tanan goods nga mopasok sa ilaha dapat nakaagitag FPIC. So sa mo dali na lang siya kay tungod naamang good si NCIP nga mo assist mo. And once pag iada prep pud siya na kakandak na ta FPIC process ana kay as one of the kumbaga ginasunod na itong nga law sa IPRA na agid siya ang FPIC. Apil na ba na sa ito ang ginatanaw nga kanang dili maapektuhan ang preservation na to sa ilang mga cultural practices? Kana gid ang pinaka ginaampingan namo kay tungod katulaging ginatawag na to IKSP, no, tong Indigenous Knowledge System and Practices. So isa to sa ato ang mga gina-preserve, no. Kami naghatag may intervention like abono pero on a minimal scale kanang dili gid siya kay naman ko tay mga commodities na nahatag nga ginahanglan jud siya og immediate nga kanang kuan gid ba kanang action nga mutubo dayon ang tanong like kanang mga like grapes and abaka. Actually they're kanang sensitive na sila nga mga dapat before planting pero not necessarily nga tibuok
planting or up to the vegetative niya, imo jud siyang butangan og kanang abono, no. So ang among ginahimo, nagakandak ni as of karon, katong mga previous namo nga mga kuangi kandakan na namo og ginatawag nato og kanang soil testing, no. So tanan IPO nga natagaan namo, including tong mga IADAS, gipang soil test na to namo sila tanan. So para makabalo pud ni kung unsa ang level nga abono or unsa pa ba'y kinahanglan sa yuta. So kuha na siya kanang tunga na siya nga practice no na naga-offer mi og katong ginatawag organic, and mismo ginatuduan po namo si farmer or si IPO or si IP nga maghimo og sarili nilang abono. So naka-distribute nami og mga molasses. After ana nagkandak mi og training. Wow. Pakay syempre mo ta na magina sila. Pero asa man yung molasses? Di wala pud sila kabalo di. Ang trabaho namo tuluan sila kung paano to nila may utilize. So yun ana siya. So ginamintin gyapon nato ang kanang indigenous practices kay naamang gid sila practice nga sila lang di ba sanang magbulad og similya nagyapon na sila ibulad sa similya bago itanom na mga nana nga mga practices ba. So kita wala ta gatuluan na kay ma'am ilubog sa kuan na to, lubog sa to ila kay bulad man nang ginana ba. So lain-lain ta pamaagi pero sila na kung unsa pa natunan nila tola na siyang dungagan. Baga dili na to iwala sa ilaha ang ilang practice kay kung mao tong ilang epektibo para sa ilaha katulong gid ang murag dungagan lang nato para may pag abot sa panahon napod sila itong technology. Kay mo gid siya ang tan-awon mga ka-agree nga kanang in the implementation of the project, isa sa pagatan-aw yun kanang ginatawag nga social safeguards nga dapat di magud ingon nga kaning hatag kag proyekto dira positive impact lang imo tan-aw like mo taas ilang livelihood, but the social impact musig na anay anang pag-introduce nimo sa mga proyekto nabungkag na nun ang community murag inaana ba, so nawala ang ilang kultura. So nindot nga isa na sa inyong ginatan-aw Ate Pearl. Sa imong ginaingon nga since 2019 at 2018 pa gani inyong preparation pa sa 4Ks. Naabatay maingon nga success story na gyud sa ato ang mga IP farming communities, like naabatay itong before and after sa na abot na ang 4K ni uswag gyud sila. Actually naadjud tay mga IPO no nga niabot jud ta sa kanang point nga nilambot jud sila, no. One of the communities is identified na po is nasa Tapak. Oo. Karon we are proud na ang grupo karon na sila kuan kanang financial stability, no. Mao man jud nay problema usually pag mga group mas gani sa mga grupo nga ginatabangan tanan sa DA, no, kanang financial stability. One of the nila is katong mga livestock nga atong gipanghatag sa ilaha na multiply na, no, like katong mga baka naka-provide na pud sila sa ilang mga mepro napud tay mga manok. Ang kagwapo manggod sa ilaha kay to nagsugod ni na ang existing like lake na sila lake mango dito do layo ang area layo gid siya, pero kung ikaw nga ko mahilig kag nature matempt ka kay na lake na falls ana, so mo pud ang ilang konsepto nga ilang gi-develop as agritourism site, no. So gituluan na to ang mga farmers dito kung paano maghimo og iyang sariling abono, paano palambuon ang mga hayop, so nakadagdag animal production trainings, and isa dyan sa pinaka-successful dito isang training na to sa financial management, no. Karon nanapod sila kanang ginarolling na nila ilang kwarta, no, para makapahiram pod sa uban membro kung panahon sa pagpait ana di mo gina maiwasan, no. Kita na dito panahon sa pait, so sila di na mo adto sa baba kay na sa mismong grupo nila, so sila na lang sa komunidad na nagatabangan, no, as one of members of the IPO. So kana siguro murag makasultita niya makabaligya na sila. Actually na may kuan sa ilaha kay nagkuan man sila kanang na sila harvest sa kalabasa, so nag-contact sila sa amo kung asa daw nila pwede i-drop, so gitagaan na mo sila o area or identified nga supply nga pwede nila bagsakan sa ilahang product. So sa karon wala tay problema sa vegetable production nila kay na naman sila identified nga supplier nga ginababaan.
Wow. So mao gina siya, and also we have Davao Occidental nga napuntay balutan dito. So taga Kaulong nga AD. So napud sila ila dito, balot pud ang ilahang ang ilang one of the mainstream nila nga nga commodities. Katong na yung na-share sa tapak na naay falls o naay uba na po misunod dira. Actually naka-adto na sila Ma'am Janelle dito, si Phyllis. Actually nindot jud siya. Ang kagwapo pag yun kay kung gusto ka og kanang kada gani mag-emerge sa community kay pwede man mo dito matulog sa ilahang mga houses sa kada community. So murag part po sa ilang livelihood na to kay murag sila nag-create sa ilang dorms ba itong mga balay na ang dorms mismo, pero nakit sila ka ng ingon nga tuluganan dito sa grupo yun. Pero siguro kung gusto ka ng ginatawag na to sa ganing mag-immersion kung immersion gid mo ang kuan, pwede jud sila sa kuan kay naa gid nag-immersion daw dito. Tong last na mga monitoring namin sabay naka-immersion dito nga dito ginatulog sa balay sa mga IP group. So dito po sila nagbayad na. So murag mao na po tong panginabuhian sa mga ang mismong lake gi-develop na po nila kay naguba mo gud tong murag bayad na dool sa lake. So nana sila katong murag kawayan nga pwede ka dito mag-fishing. So gwapo jud ang area, gwapo siya. So imong na-mention nga agritourism, na fishing. Aside sa NCIP, naabi ubang ahensya pod nga nagatapos sa tourism. Naabot tay partnership sa karon ang local government unit sa Davao City natay partnership dito labi na sa monitoring sa ilahang livestock kay lisod baya jud kaayo no. So close coordination jud mi sa city veterinarian's office, dili lang diri sa city pati sa other provinces no kay nagitay problem usually pag kanang livestock gani atong ginadeliver siya may mabatayan. So importante gyud nga natay close coordination with the local government unit labi na sa city veterinarian o city agriculturist office and all the provincial agriculturist and provincial veterinarians office. We also have coordination with the PhilFIDA with the other namo nga mga mga IPO nga gitagaan namo ubabaka no kay sa karon kung sila pa ma'am basi dili nimo ang katong gihatag daw nga namangutay ka nang gina-require nga variety no nga marketable nga kumbaga more gina-accept sa market. So karon gi-coordinate sa PhilFIDA sa identification sa katong mga nahatag na mga abaka kay basin dili ito mao no. So karon sa during sa karon nag-meeting with other agencies no last year sa year-end assessment namo. So nagpatabang mi sa PhilFIDA sa monitoring sa amo ang mga abakang plantlets nga nahatag kay kung sila pa dili do na namo ma-identify to di mamulak. So gihulat yun na mo siya magmula kay para mabalaan na mo kung may ilapong kung ano, pero mo lang ito kay di mo po na mo siya mabisan pa, so di po na mo ma-identify kato ba nga variety yun or kung naabay problem. So at least kung mag-emerge ang problem na si PhilFIDA mag-suggest kung sa'yo pwede na mo imuon. So kato pong mga gipanghatag na mo nga mga abaka stripping machine in coordination with the NCIP. So nakatabang po ni sa PhilFIDA kung sa'yo pwede pa ba i-improve ang technology. So na yung mga inaanak nga agencies, lalo na pag kanipong mga nag-conduct man taong training no. So sa mga trainings na itong ginakandak, nag-request din ni sa local government unit resource speakers kay isod jud pug kay kita diri sa DA murag baga bombarded naman ta sa workload. So dili jud ta kanunay nga pag mo request mamang kon report ay kanang resource speaker, so dili man ta diri gid makakuan. So so natay touch agencies in coordination pud sa to ang research division ng research. Usually nag-request pud mi sa ila og labi na sa seed technology. So napuntay BPI. So nag-request po mi sa BPI dati for the tagging sa amo ang mga cacao seedlings. So napuntay lang yung agencies nga nagatabang sa ato actually katong sa request na mo for FMR and sa collaboration with the ANR
regarding sa mga projects labi na sa mga kuan na to kanang mga reserved areas no kay isud kay na siya sudlan labi na pag IP group ang tag-iya. So nagit tay partnership with DENR. Ang sa kadaghan nga mga challenges nga inyong na-face in the implementation sa project, Ma'am Pearl, giunsa ninyo pagsiguro nga ang ato ang mga kababayang katutubo aktibo ang ilang partisipasyon o kanang di mo ginamalikayan nga sa grupo na ay mga internal politics mga inana. Giunsa ninyo pagsiguro nga kanang pirmi gyapon sila interesado sa proyekto, gusto sila mo participate and then makapahimulos gid ang tanan. Actually the program naga-conduct niyo kanang ginatawag natog LOD no, level of development. So kana ang basis namo kung pwede pa ba siya tagaan or nana ba siya sa level na nga mag-market na siya no. Kay ang kada IPO naagi na sila kanang absorption capacity no. Kami sa sugod abinado man ang grupo no o ang program na the started implementation na mo na gid mi kanang mga naagian nga apan ba no kay kumbaga ginatawag to rookie mistake. So upon implementation kay lalo na nang sa processing sa evidence IP yung sabay proseso limited ang imuang staff no kanang nga mulihok. So lagi na yung mga ingon ana nga during sa implementation dili na siya perfecto no dili siya perfecto pero in the long run karon nagakuan nami kay nami naga-coordinate yun mi sa IPS no as one of the political body ng isa ka indigenous group. Pag dili man good siya recognize sa IPS as one of the requirement kung ma-flash as mo katong one of the requirement nato sa kuan dapat recognize jud ang group no sa IPS. So bali mo na ay checklist. Natay katong makita nato karon sa screen. Natay checklist sa kuan. So dapat recognize jud siya sa IPS, one of the requirement jud na siya og ang willingness no sa na siya identified so kadti area siya and IPS recognized yun ng IPS and the NCIP no kay the previous list na mo mga previous list na mo sa kuan wala mi kanang sa recognition sa IPS no. So pag start sa implementation na dito na no kanang na day conflict si dato or sa barangay captain ba. So kana ba in the long run diha man guna nato makita no. So mo gina mo ang sa karon isugi na siya sa mga challenges niya kanang magbag-o og kanang leadership. Mo na siya pinakalisod kay siyempre ang indigenous communities lain na sila prinsipyo no maski pareha pa na sila tribo ang kuan na lain na sila prinsipyo. So kana kung nga prinsipyo imong buakon murag isod ka makasulod no pero in the long run noon amo naman na siyang na hinahinay og kuan kanang kawala ba og improve na po na namo siya through time. So karon among ginahimo katong mga na LOD namo nga nag-abot na og level 4 to 5 gina-identify namo siya as level of marketing na gid siya. So no mo nang karon for 2026 actually identified na mo IPOs is within level 4 and 5 na namo sa under sa kumbaga mga old na namo nga IPOs nga nakita namo nga naay potential no nga maka-create og market leakages. Okay. Hinahinay po ako na realize Ma'am Pearl ba nga grabe po ang inyong programa dyan sa 4Ks no like naka-engage sa itong mga banner programs but inyuha magmurag extra special like daghan gyud kay konsiderahon kay kung dili na ipang-consider murag naay away mahitabo as in murag inana gyud siya kay ultimo gani sa kita sa kita pag usually gani dili nato gina-consider ang kanang barangays but sa IP communities pinakauna gina nimo siya i-approach ang barangay no kay usually sa to pag sa lain mga banner programs pre-identified na nila no kumbaga
permanente na nila nga kung ano ba sa amo ang magugay syempre bago ang program so bago nimo ka-introduce so kami pod pag bago ang program i-introduce po na mo galingon sa ilaha so bago na mo ma-introduce sa IPO i-introduce mo sa barangay kay sila may mo endorse sa IPO sa amoa pag once gani dili close ang band sa barangay and the identified IPO. Usually ano dyan may kay kanang during sa implementation dako dyan na siyang problema as one of the requirement is in order kung within pa lang sa community and the barangay dili na good ang peace and order mura during sa implementation na gid tayo maging dako nga problem.